Un daume and un hue grammar. Pareho po yan na idinudugtong sa verb and parehong ibig sabihin sa English after doing something. Sa Tagalog naman, pagkatapos, gawin, tapos kung ano yung verb na dinugtungan mo. Pero meron silang slight difference when it comes to nuance or sa focus. So unahin natin yung un daume. Ang focus po niyan is yung sequence. Pagkatapos gawin yung isang bagay, ano yung kasunod na ginawa or nangyari. Again, sequence ang focus ng un daume. While si un hue, ang focus naman yan is yung time-lapse or yung lumipas na oras. Okay, pagkatapos gawin yung action, yung oras na yun na lumipas, and then ano yung nangyari or naganap. And si un daume, mas conversational or casual siya, kaya mas naririnig mo siyang ginagamit sa daily conversation. While un hue, mas formal siya, kaya mas maririnig mo siyang ginagamit sa formal situation o kaya naman sa writing and formal speech. Example sentences, pagkatapos kumain, nagsisipilyo ako. Bap mogen daume, iral dakkayo. Pagkatapos manood ng pelikula, gusto mo bang uminom ng kape? 영화본 다음에 커피를 마실래요? Pagkatapos kong makipagkita sa kaibigan ko, nag-shopping ako. 친구 만난 다음에 쇼핑했어요. Now for un hue, again ang focus nito is yung lumipas na oras. Pagkatapos ng graduation, mag-aaral ako sa ibang bansa. 졸업한 후에 유학할 거예요. Pagkatapos umulan, umaliwalas yung panahon. 비가 온 후에 날씨가 맑아졌어요. Pagkatapos kumain, inumin niyo ang gamot. 식사한 후에 약을 드세요. Again, you can check the comment section para sa link natin sa YouTube para sa grammar na yan.